Congratulations! Nakaisa kayo! Pero mga kutsero, it's just half of the story. As usual, mga kutsero, fake news na naman ang mga DDS. Sabi ni Pulse Asia, PBBM scores 50% approval and trust ratings. So, sabi daw yan ng Pulse Asia survey. Sabi ni Pulse Asia, PBBM scores 50% approval and trust ratings. So, sabi daw yan ng Pulse Asia survey. Oo, hindi papatalo mga Duterte supporters dyan. Anong sabi ng Duterte supporters? Puntahan natin ang sinasabi ng Duterte supporters. Oo, 60% daw, ay 61% daw. 61% daw si Sara Duterte. Kumpara kay PBBM na 50%. Uy! Grabe nga naman, layo ng nilamang ni Sara, no? 11 percentage points. Grabe. Lakas! Oo, Duterte lang, Sara lang! Sabi, the recent Pulse Asia survey shows VP Inday Sara Duterte leading the most trusted top government official. She scored 61% trust rating, which is higher than the president's 50%. Ayan, di ba? Flex na flex. Oh. Flex na flex. Ito pa isa. VP Inday Sara Duterte continues. Ayan, continuous. Parang hindi raw nawala eh. Parang hindi nawala eh. To lead in trust and approval ratings, ang sabi. In the latest Pulse Asia survey conducted from September 6 to 13, 2024, Vice President Sara Duterte emerged. My goodness. The words. Oo. Grabe. Sino kaya scriptwriter na? Sino kaya ghostwriter na ito? As one of the top performing national government officials in terms of approval and trust ratings. Ay, ganda-ganda tingnan, no? 60, 50, 31. Ay, ganda-ganda nga naman. Sarap! Sarap sa mata ng mga Duterte Balahura supporters. Oo, sarap-sarap naman tignan yan. VP Sara Duterte is still the most trusted top national official according to the most recent Pulse Asia survey. Despite the attacks, accusations, and demolition jobs, hindi natitinag si VP Inday at ang tiwala sa kanya ng sambayanan ay hindi nababali. Uy! Wow, ganda-ganda! The DD shit show. Yan ang tawag natin mga kutsero pag binobola ka lang. Ang tawag doon, DD shit show. Oo, yan ang tawag doon mga kutsero. But, that is a 10 percentage point decline. Yun lang masasabi ko dyan. Yun lang masasabi ko dyan. Oo. 10 percentage point decline. Ibig sabihin, bumagsak siya ng 10 percentage points. Ano mga kutsero? Marami kasi hindi marunong umintindi ng statistics. Oo. Ikukumpara nyo to sa kanyang previous point. Kasi, ang problema kasi sa inyo, akala nyo ang survey parang eleksyon. Kung sinong pinakamataas siya ang panalo. No, it's not. It's not like that. Kung ganyan ang training sa inyo ng mga DDS Balahura, mga Duterte bubulagers. Kung yan ang turo sa inyo, you're being shortchanged. Ginagawa kayong tanga, lalo sa mga DDS na nandito ngayon. Ginagawa kayong tanga ng mga Duterte bubulagers nyo. Kung tinuturo nila sa inyo na ang survey ay parang eleksyon, na kung sinong pinakamataas siyang panalo, mali kayo. Kasi ang tinitignan sa survey, mga kutsero, is the trend. May trend na tinitignan dyan. Kung ikaw ay galing sa taas, pababa ka ng pababa, ibig sabihin merong downward trend. Pag may downward trend, mga kutsero, ibig sabihin nun, hindi kayo okay. 10 percentage points ang binagsak niya simula nung huling survey. Wala. Olats kayo. Olats. Downward trend eh. Punta natin yung survey. Maganda puntaan natin yung survey, guys. Tingnan nyo.
Tingnan nyo, approval rating. O sige, granted. Granted, mas mataas si Sara sa approval rating. Ano nga naman ang 50% rather to 60%? 'Di ba? Ano nga naman 'yun? Oo, di hamak mas mataas ang 60 sa 50. Oo. Again, mga kochero, ginagawa kayong tanga ng mga Duterte bubulagers. Ang tignan nyo yung trend. Si PBBM from 53% to 50%, ibig sabihin 3 percentage points lang ang nawala sa kanya. 3 percentage points. That's not even statistically significant. Parang walang nagbago, yun ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin ng hindi statistically significant. Parang walang nagbago. Kasi plus 3 minus 3 yan eh. Sa survey. Plus 3 minus 3 yan. So, yung pagbabago kay PBBM na 50%, na 53% to 50%, less 3 is statistically insignificant. Statistically insignificant. Walang pagbabago yan. Ibig sabihin, ang approval rating ni PBBM ay stable at 50%. More or less. Ganun ho magbasa ng survey. Oo, mga Duterte bubulagers at Duterte balawura supporters. Hindi ho yan parang eleksyon na kung sino mas mataas siya ang panalo. No, it's not like that. Oo. Sa survey po, you compare the previews from the present. Si Sara. Nanggaling siya sa 69%. Nanggaling siya sa 69%. Oy, sagot mga DDS. Ilan ang nabawas? Ano daw? Ilan ang nabawas mga DDS? Ayan o. Ayan si Sara o. Ayan. Ay, my goodness. Statistically significant yan, no? 9%. 9 percentage points. Ay, ano ibig sabihin yan? Mas maraming tao ang wala ng approval kay Sara Duterte. Plus 8 percentage points sa disapproval to, Mga umaayaw na kay Sara. Ayaw na namin kay Sara Duterte. My goodness. Ayaw magpaliwanag tungkol sa confidential funds. Ano ba naman yan? Ayaw na namin kay Sara Duterte. Ayaw magpaliwanag tungkol sa sa gasto siya sa DepEd na 12 billion na hindi maipaliwanag. Ayaw na namin kay Sara Duterte kasi palakwa-lakwa siya, nanood lang ng Taylor Swift sa Germany. Ayaw na namin kay Sara Duterte kasi instead na magpunta sa hearing para i-depensa ng budget, nagpunta ng Calagwas. Ayan, yan yung 8 percentage points. Sa approval rating, 9 percentage points ang nawala kay Sara Duterte. Oo, kaya. Puntahan natin yung trust rating. Si Presidente muna. Si PBBM. -2. So, 50 ngayon. June 24, 52. -2. Again, it is negligible. It is not statistically significant. Walang kwenta yan. Ibig sabihin, stable ang trust and approval rating ni PBBM at around 50%. So that's a good number. Kaya di kay Sara, ayan di ba? Trust rating niya from 71%. From 71% lumagapak to 61%. Ay! Ouch! Ang sakit-sakit! -10%. Percentage points, by the way. May diferensya yan. -10 percentage points. Ay, grabe. Humihina ang Sara Duterte. Hindi uubra dito yung ginagawa ng mga Duterte bubulagers na ginagawa nilang parang rating ito. Parang may per second, third. Walang ganon. Hindi yung ganon sa survey. Kagaguhan ho yun. Pardon my French. Kagaguhan ho yun. Kapag sinabi na, ay hindi, number 1 pa rin si Sara kasi ganito ang rating niya. Ganito ang score niya. Hindi. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang pag-intindi po ng survey ay ang pagtingin sa mga trends. Kung pataas o pababa yung trend. Buti sana kung pataas eh. Maniniwala ako sa sinasabi ng mga Duterte bubulagers eh.
Buti kung baliktad. Buti kung sinasabi nila na plus 10. Maniniwala ako dun. Plus 10 eh. Oo, malakas talaga si Sarah kung plus 10. So, halimbawa, kung itong 71 nung June 2024 naging 81, maniniwala ako. Trust rating Trust rating. 52, 37. Ano malakas sa NCR? Maniniwala pa ako kung Mindanao, mahina si mahina si PBBM sa Mindanao at malakas si Sarah sa Mindanao. Ayan, Ito sa taas, kay PBBM yan. Ito sa ilalim, kay Sarah. Trust rating to trust rating. 21 si PBBM sa Mindanao, not bad. Pero it's a decline, minus 14%. Maniniwala ako dito. Bakit? Baluarte yan ni Sarah Tapos si Sarah, minus 5%. Nagbabawas na rin ng tao si Sarah. Mindanao yan. From 90 to 95. Alam nyo mga kotsero, wala nang nagpapalutang kay Sarah maliban sa Mindanao. Mindanao na lang kumakarga sa kanya. Imagine, 90. Unti-unti na ang nawawala ang para sa akin lang naman, Hindi ko naman sinasabing walang kredibilidad si Pulse Asia. Pero mukhang kailangan yung palitan yung sample size sa Mindanao kasi weird Ito, performance rating naman. Kanina yung approval rating. Ito, performance rating. Performance rating, NCR, 52 si PBBM, 36 si Sarah. So, saan malakas si Sarah? So, fake news. Fake news yung nagsabi kanina, nag-comment kanina na malakas si Sarah sa NCR. Ayan, 52 si PBBM, 36 si Sarah sa NCR. So, fake news yun. Fake news yun. Yan ang problema sa inyo naniniwala kasi. Mga DDS, madaling maniwala sa fake news Palibasa, wala lang. Angat Palibasa, angat. Oo. Nagkataon lang, mataas yung score niya kay Pulse Asia. Pero sa kaibigan nila na si Publicus, approval rating ni Sarah, pababa din, 37% ang disapprove sa kanya. Kay PBBM, 27. 27 kay PBBM, 37 kay Sarah. 'Di ba? Hindi lang sa Pulse Asia. Pati sa ibang survey, pababa si Sarah. 41% ay kay Sarah. Na-vlog na ito kahapon. 41% ang ayaw na kay Sarah sa trust rating. Kay PBBM, 33%. Sino mas hindi pinagkakatiwalaan dyan? Di si Sarah. Ang tawag dyan, cognitive dissonance. Yun na yung nakikita mo na parang ang lakas-lakas si Sarah, tapos sasampalin ka ng katotohanan kahit na hindi. Sasampalin ka ng katotohanan na hindi. Ouch! Ang sakit! Okay, mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na magsuporta sa ating channel. God bless everyone and I'll see all of you later sa ating live stream, sa ating second live stream. Okay, God bless everyone. See you later. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?